Ikaw lamang sa buhay ko. Ano ngayon ang gagawin natin? Hindi ko nga rin po alam. Kailangan malaman ito ni Wendell. Huwag po muna, Mami. Dahil sigurado susugod siya rito. Baka magkapatayin pa sila ni Kuya. Karapatan ni Wendell na malaman ng totoo. At meron na rin siyang pananagutan sa iyo. Ayoko na pong guluhin ang pagsasama nila ni Carol. Ang karapatan ni Carol ay karapatan mo na rin. Huwag kang papayag na margabyado. Nagpaubayan na po ako kay Carol. At maayos pong paghihiwalay namin ni Wendell. Pwede mong i-give up ang karapatan mo. Pero paano naman ang iyong anak? May karapatan din siya. Kailangan mo lumaban, anak. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa anak mo. Magpatulong ka sa kapatid mo. Hindi, Mami. Hindi po ito dapat malaman ni Kuya Eddie. Pero anak, Ano yung hindi ko dapat malaman? Kuya! Ano yun, Aubrey? Anong hindi ko dapat malaman? Nagpa-check up ka na ba sa OB-GYN? Gwen, ako nang bahala ron. Marami akong kilalang OB-GYN. Kailan ka ba magpapa-check up? Sasamahan na kita. Wag na. Ako na lang. Bakit ayaw mong samahan kita? May problema ba? Wala. Kaya ko nang mag-isa. Wag mo na akong samahan. Teka nga muna. Mukhang nagkakagaguhan tayo eh. Ano bang pinagsasasabi mo? May kutob ako, pinaiikot mo na naman ako eh. Tapatin mo nga ako. Buntis ka bang talaga? Oo. Okay, sige. Pupunta tayo sa OB-GYN ngayon din. Ano? Bakit naman ura-urada? Puyat ako eh. Inaantok pa ako. 3 oras pa lang akong nakakatulog. Bakit ka nagpuyat? Alam mo namang bawal yun sa buntis. O baka naman hindi ka talaga buntis. Ngayon lang naman napuyat. Nagtututa ka ba sa akin? Oo. Kaya magbihis ka ngayon din. At sasamahan kitang magpa-check up. Katatapos lang ng ultrasound. At may resulta na. Nakatulog si Carol. Kaya kakausapin ko, doktor. Dok, Yes? kumusta na po ang ultrasound? Maupo ka at ipaliliwanag ko sa iyo. Ama, maayos po bang lagay ng aking baby angel? So far, so good. Maganda ang resulta ng ultrasound. Oh, Babae ang magiging anak mo. oh. At wala naman akong nakitang problema. Ilang buwan na po ba siya? 4 months. 4 months? Yes? Sigurado ka, Dok? Oo. Bakit? Nagdududa ka ba? Ikaw lamang sa buhay ko. Sabi ko na nga, Pe. Ginagago mo lang ako. Wendell, 2 buwan pa lang ang nakalipas. Tapos, 4 na buwan kang buntis. Kaya pala atat kang makasal tayo. Dahil ang gusto mo, taga-saloko. sorry. Sorry na, Wendell. Pag-usapan natin ito ng maayos, ha? Ano pa bang pag-uusap ang gusto mo? Hindi na ako magpapauto sa'yo, Carol. Mag-empake ka na dahil lalayas ka ngayon din. Ano? Wendell, please. Maawa ka sa akin. Bakit? Naawa ka ba sa akin? Ha? Inulit mo lang ang panlulokong ginawa mo. Napakatanga ko talaga. Ako na marahil ang hari ng sablay. Patawarin mo na ako, please. Akala ko ba, mahal mo ako. Ako ang dapat nagsasabi ng ganyan. Akala ko mahal mo ko. Akala ko'y langit
Bakit ang init? Akala ko umaakyat ako sa stairway to heaven. Yung pala, highway to hell ang nilalakaran ko. Akala ko, the search is over. Lost in love pa rin pala. I thought that you're the best thing that ever happened to me. But I was wrong. You're such a stupid mistake. Oo na! Oo na! Mali na ako! Isa na lang. Isang pagkakataon na lang, Wendell. Huli na to. I will give you everything I own just to have you back again. Tama na. Enough is enough. Tanggap ko na ang aking masaklap na kapalaran. I'm a loser. Dahil iyon ang aking guhit ng palad. Wendell, maniwala ka. Sa kabila ng lahat, ika'y mahal pa rin. I love you. I love you more than you'll ever know. Oh, come on, Carol. Words don't come easy. At wala ka ng credibility na sabihin ng mga katagang yan. You gave love a bad name. Wendell. Shut up! Ayoko nang marinig pa ang sasabihin mo. Dahil magiging desperado lang ako. Ang bawat pangako mo ay nagiging broken vow. Ayoko na. Pagod na ako. This is the end. Hanggang dito na lang tayo. Hindi ba natin ipaalam ito kay Wendell? Para ano, Mami? Para makiusap at magmakaawa? No way! Hindi mangyayari yun. Kahit ilang beses mong baligtarin ang mundo, si Wendell pa rin ang ama ng pamangkin mo. Oo, Kuya Eddie. Hindi ko naman ito maaaring itago habang buhay. Kaya sasabihin ko sa kanya dapat niyang malaman. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Huwag mo akong didiktahan. It's my life. Kaya ako pa rin ang masusunod. Tama ang kapatid mo, Eddie. Buhay niya yan. Hawak niya manibela. So let her drive her life. Okay, fine. Go ahead, Aubrey. Sundin mo ang iyong baliw na puso at lubusin mo ang iyong katangahan. She's gone, Papa. She's out of my life. Ganun talaga, anak. Tanggapin mo na lang ang katotohanang kayo'y pinagtagpo pero hindi tinadhana. Opo, Papa. Marahil ngay, ito ang palad ko. Ito ang aking buhay. Hindi naging magandang ending ng aking love story. Huwag kang mawawala ng pag-asa dahil may pangako ang bukas. Makakamtan mo rin ang tagumpay na iyong inaasam sa kanyang panahon. Sana nga, Papa. Sana nga'y mapabilang ang kwento ng buhay ko sa mga ginintuang kasaysayan. Pero sa ngayon, kung ihahalin tulad sa isang drama sa radyo ang buhay ko, ay para lang itong gabi ng lagim. Gulong-gulo na ang isip ko, Papa. Hindi ko na alam kung anong katotohanan na nangyayari sa buhay ko. Sabi ko naman sa iyo, huwag kang susuko. Huwag mong hahayaang lamunin ng takip silim ang iyong bukang liwayway. Pagkatapos ng unos, ay lilitaw din ang bahaghari. There is a rainbow after the rain. Ikaw lamang sa buhay ko. Wendell, anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayo mag-usap? Please, Aubrey. Kahit sandali. Sige, pumasok ka. Halika,
Doon tayo sa loob. Hanggang dyan ka lang. Ha? Kuya! Hudas ka! Kuya! Wag! Huwag mo kumawatin dahil papatayin kong ahas na yan. Gusto ko lang makausap si Aubrey kahit sandali. Umalis ka na. Dahil mapapatay talaga kita. Wag anak. Daanin sa dahas. Dahil pwede naman natin itong pag-usapan na maayos. Oo nga, Kuya Eddie. Parang awa mo na. Hayaan mo makapag-usap kami ni Wendell. Para ano pa? Para magpauto uli sa kanya? Minsan lang ginagamit ang katangahan, Aubrey. Huwag mo nang uulitin. Pwede ba, Eddie? Huwag mong pangunahan ng kapatid mo. Pumayag ka na para matapos na ito. Okay, sige. Papayag ako. Pero kailangan nakaharap din ako. Sige. Yun nga ang gusto ko eh. Para marinig yung lahat ang sasabihin ko. Yun ang totoo. Sa katunayan, pinalayas ko na si Carol. Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Gusto kong makausap ng sarilinan si Aubrey. Hindi pwede. Dahil alam kong uutuin mo na naman siya. Sabi ko naman sa'yo, Kuya, buhay ko to. Kaya wag mo na akong pakialaman. Mahal na mahal kita, Aubrey. At tanda kong panagutan ang aking obligasyon. Pakakasalang kita sa lalong madaling panahon. Will you marry me? Ang sarap pakinggan, Wendell. Sana totoo. Bakit? Nagdududa ka pa? Noon pa man ikaw ang gusto kong piliin. Pero ikaw ang lumayo. Nagpaubaya ka. Pero kasinungalingan lang ang lahat. Hindi ako kundi si Andrew ang ama ng batang dinadala ni Carol. Kaya uulitin ko ang aking tanong. Will you marry me? Of course I do. I will marry you. I want to spend my lifetime loving you. Ganon din ako, Aubrey. Gusto kong kasama kang tumanda. Habang may buhay, ikaw lang ang mamahalin. I was born for you. Ikaw ang aking soulmate. Ever since the world began. Ang sarap talagang pakinggan. Maaasahan ko bang lahat ang pangako mo? Paano kung bumalik si Carol? Baka maglahong parang usok? At dust in the wind ang mga sinabi mo. Hindi mangyayari yun. Dahil nag-iisang ikaw ang laman ng puso ko. Kahit pa 10 Carol, hindi ko ipagpapalit sa isang Aubrey. How sweet naman. Kinikilig ako. Para ako nasa cloud nine. Almost paradise. Hindi lang paradise, kundi heaven. Love lifts us up where we belong. At ito lagi mong tatandaan. I will always love you kahit maputi na ang buhok ko. Dahil ikaw lang, Aubrey. Ikaw lamang sa buhay ko.
Totoo ngang love is a many splendid thing. And love will always find a way. Nang dahil sa pag-ibig ay nagkaroon ng saysay at kulay ang ating buhay. Pag-ibig ang dahilan kung bakit patuloy na umiinog ang ating mga mundo. Kaya sana'y matagpuan nating lahat at maranasan ng tunay na pag-ibig. Katulad ng pag-iibigan ni Wendell at Aubrey. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating dula ay sina Chiquit Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Janeline de la Cruz, at si Bobby Cruz bilang Wendell. Sound effects, Jerry Mutia. Musical scoring, Buboy Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang dulang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval. Sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito naman ang inyong lingkod na si Henry Uri na palaging nag-aanyaya sa inyong pakinggan ang ating mga tampok na kasaysayan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story.